Ahente Yuying. Huling misyon ng organisasyon para sa iyo. Nakawin ang bihirang kayamanan sa vault ng Su Corporation. Puso ng karagatan, dapat magtagumpay, huwag mabigo. Ako si Ling Jiangsu. Codename Wing, naglingkod sa organisasyon. Nang 10 taon, ngayon kung matagumpay na mananakaw. Ang puso ng karagatan mula sa vault ng Su Corporation. Makakapagretiro na, wala nang mapanganib na buhay. Binuhay ang biometric system. Kailangan ng iris at fingerprint scan. Biometric verification, madali lang, handa na ako. Sa 10 taon, 0 failure ang record ko. Panghuling misyon, parang masyadong madali. Nakuha ko na ang fingerprint at iris ng tagapagmana ng Su Corporation. Ano nangyari? Mali ang impormasyon ng organisasyon. Tumakbo na, hindi ito oras para mag-usap. Halos mapatay mo ako sa bulok mong gadget. In-upgrade ang Treasure Vault ng Su Corporation. Kahit ang organisasyon, hindi madaig ang bagong defense system. Kahit na ang puso ng karagatan ay napakahalagang kayamanan. Pero malaki ang Su Corporation nakalista sa Global Rich List. Para sa isang alahas lang. Napakalaking seguridad, hindi ba kakaiba? Ang puso ng karagatan ay pamanang kayamanan ng Su family. Tanging ang kasalukuyang tagapagmana ang makakabukas ng vault. Pero hindi yon ang punto. Ang mahalaga ay, nakalakip sa puso ng karagatan ang susi, sa pinakamataas na lihim ng organisasyon, kaya kailangan kaming kumilos. Kailangan ng espesyal na paan, dalhin kita sa sikretong armas ng organisasyon. Su Zihao. Bakit nandito siya? Kumpa sa matibay na vault, madaling mabugbog ang isipan ng tao. Kailangan mong pasukin ang isipan ni Su Zihao, ang tagapagmana ng Su Corporation, at kunin ang puso ng karagatan mula sa kanya. Pagkatapos maging tagapagmana si Su Zihao, ibinigay niya ang puso ng karagatan sa kanyang nobyang si Bai Ruyan. Ang misyon mo ay, palitan si Bai Ruyan sa loob ng kanyang isipan, lumapit kay Su Zihao, at kunin ang puso ng karagatan mula sa kanya. Lumabas ka sa pintuang iyon, at tapasok ka sa isipan ni Su Zihao. Huwag magpakilala, kung malaman na intruder ka. Mawawasak ang isipan, at ikaw ay magiging trap dito magpakailanman. Ang iyong katawan sa totoong mundo ay magkakaroon din ng brain death. Ang consciousness space ay nadebog na. Nang makita sina Su Zihao at Bai Ruyan. Sa oras nito, si Su Zihao ay hindi pa ang tagapagmana ng Su Group. Siya lang ang nagtayo ng sariling negosyo nang hiwalay sa pamilya. Ang director ng Rensin Private Hospital. Anong klaseng task ito? Ang tagal. Hindi ko tatanggapin. Huli na. Ako, ang top agent, papayag ka bang makipaglaro sa kanya? Ng love game. Hintayin mo lang. Kailangan mong makalabas muna. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Good luck. Siya si Bai Ruyan. Ang tagal ng pagkuha ng delivery. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Pasensya na, malapit na ako. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay na to. Gusto mo pang maregular? Magkano ang delivery? Babayaran ko.
Huwag na. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Dadaan lang naman ako. Nurse station na sa harap, ibaba mo ako. Hindi maganda kung may makakita. Bayro yan. Dahil ako ang papalit sa'yo, hindi na kailangan ang pagkatao mo. Huwag kang mag-alala. Magaling ako, sigurado akong mabilis lang to. Matatapos na bago mo pa maramdaman ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Ang hina mo naman, ngayon ka lang nagising. Huwag kang kikilos. Baka matakot ako at manginig ang kamay ko, ang ganda-ganda mong mukha. Ay masisira. Sino-sino ka ba? Ano ang gusto mong gawin? Ako. Ako ikaw. Paano mo ako kamukha? Dapat isa lang ang bairo yan sa mundo. Dahil ako ang bairo yan. Kailangan mong mawala. Bairo yan, 25 taong gulang, galing Taiwan. Kasalukuyang intern-nurse sa Sugroup. Nakatira ang inang si Jiang Lan sa Taiwan. Ang amang si Bailang ay nasa lungsod nito. Walang trabaho si Bailang at maraming utang sa sugal. Nakatira kayo sa... Huwag mong saktan ang pamilya ko. Bakit ko sila sasaktan? Sila ang pamilya ko. Ano ba ang nagawa kong mali? Ang pagkabuhay mo ang mali. Tita, kamusta? Kuya mo siya. Magkasundo kayo ngayon. Pasensya na sa hirap. Gagantihan kita ng maayos. Isang anak lang si nanay. Walang kuya. Tapos na yon. Papatawarin ako ng nanay mo. Sabihin mo sa puntod niya. Tumahimik ka. Hindi mo ako mapapagalitan. Usapang matanda to. Huwag kang makialam. Tandaan mo, kuya mo siya. Baguhan siya. Baka sirain siya ng mga veterano sa kumpanya. Tulungan mo siya sa trabaho. May kakalakan mo, sino mga api sa kanya? Resignasyon ko bukas sa mesa mo. Wala na akong kinalaman sa subgroup mo. Ikaw, Ibigay mo sa paborito mong anak sa labas. ikaw, Gawa ng nanay ko ang Rengsin Hospital. Aalagaan ko ito. Huwag po kayong makialam. ikaw. Tay, huwag po kayong magalit. Maaga namatay si nanay. Buti nakilala kita, Tay. Huwag kang magkamali. Kusa siyang umalis. Ang dali. Ang sugro. Sa akin din ang lahat, susi mo. Utang ng pamilya mo sa akin to. Ay, nagkita ulit tayo. Su, sa infusion area ka muna. Hahanda ko ang gamot. Sakit na ng ngiti ko. Yung pagpapanggap na mabait. Kailan kaya matatapos to? Nababaliw na ako. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananatili sa ospital. Pumapatay, okay lang. Mag-iniksyon, hihimatayin ako.
Pasensya, napalayo. Okay lang. Ayoko na. Hindi ko kaya. Nurse Bay. Nurse Bay, anong nangyari? Nurse Bay. Nurse Bay. Umalis kayo. Bigyan ng hangin. Hindi to ubra. Kailangan ng mouth to mouth. Isang porsyento na lang ang approval. Kung ganito, mabibigo ang misyon. Dapat tataasin mo ang tingin niya sa'yo. Paano niya ibibigay ang Ocean's Heart para mag-propose? Bairo yan, bakit nurse pa? Hindi ba niya alam na natatakot ako sa karayo? Tapos na, sir. May nahimatay. Ano na naman to? Bakit may nahimatay na naman? Nakakahawa ba ang pagkahimatay? Ano nang nangyari? Bakit mukha siyang nakakatakot? Nagkamali si Beruyan sa paghalo ng gamot na nagdulot ng aksidente sa medisina. Talagang aalis na siya. Antibiotic at gamot sa presyon. Hindi mo ba alam ang pagkakaiba, Beruyan? Paano ka naging nurse? Maling bot pa ng gamot ang kinuha mo. Alam mo ba kung gaano kalala ang pasyente? Nag-shock na siya. Buti na lang nasa ospital. Kung nasa labas, hindi natin alam ang mangyayari. Talaga, paano kung nag-attack siya habang nagmamaneho? Maraming buhay ang nakataya. Kaya mo bang panagutan? Head nurse, hindi talaga ako nagkamali ng gamot. Ang label sa bote ay eksaktong katulad ng reseta. Ako. Aminin mo na lang ang pagkakamali. Nakita na ng lahat ang CCTV. Ikaw ang naghanda ng gamot. Walang ibang pumasok. Ginupit ang video. Malamang ang mag-ali ang may gawa. Pero wala tayong ebidensya. Mahirap ito. Bayruyan, binili mo ba yung diploma mo sa medisina? 18 beses mong tinurukan ang pasyente. Wala kang tama. Sa ganyang kakayahan mo. Hindi nakakagulat na nagkamali ka ng gamot, Bayruyan. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, mag-resign ka ng kusa. At hindi na namin ito pag-usapan, o. Pangalawa, ay report ka namin sa administrasyon. Para mawalan ka ng lisensya. Ikaw ang bahala. Hindi pa nagsisimula, tapos na. Hindi si Bayruyan ang dapat umalis. Kayo ang dapat umalis. Ayon sa Artikulo 236 ng Criminal Code. Ang sinumang gumamit ng karahasan o ibang paraan para publiko siyang insultuhin o magsinungaling para siraan ang iba ay maaaring makulong ng hanggang 3 taon. Pwede kayong magkasama sa bilangguan. Ikaw, nagsisinungaling ka. Anong artikulo? Paninirang puri iyan. Mag-ingat ka, kakasuhan kita. Sino ka ba? Ospital ito. Wala kang karapatang makialam, dayuhan ka. Dayuhan. Ako ang direktor ng Rensin Hospital. Sa tingin mo, dayuhan pa rin ba ako? Director. Director. Kung director ka, nanay mo ako. Head nurse, mukhang totoo siyang director. Ito ang appointment letter mula sa ospital, kanina lang. Director, isang malaking pagkakamali lang ito. Abala kayo sa trabaho. Maraming ginagawa. Maliit lang itong problema sa nursing station. Hindi nyo na kailangang mag-abala. Pagkakamali. O planadong paninira. Nakalimutan niyo ba na ako ang biktima dito? Ano ba talaga ang nangyari? Tingnan natin. Ginupit ang video pero naibalik na namin ito. Ano ulit ang sinabi ng head nurse kanina? Mag-resign ka na lang o i-report kita para mawalan ng lisensya. Pumili kayong dalawa. Ang sakit. Ayos ka lang ba? Kailangan kong magpahinga. Beruyan, hintayin mo. Pagbabayaran mo to.
Ang tagal na natin dito, nagugutom na ako. Dapat bang ilibre mo ako bilang bayad pinsala? Na low blood sugar na ako dahil sa pagtusok mo. CJ, Ito ang specialty ng CMN, Oyster Omelette. kung hindi dahil sa'yo, malamang nawalan na ako ng trabaho ngayon. Nurse Bay, ano ang trabaho mo dati? Kanina lang nung inaayos mo ang CJ. Ang galing ng teknik mo. Nag-spy ka ba dati? Biro lang, seryoso ka naman. Nagulat lang ako sa galing ng teknik mo. Hobby lang yon. Akala ko si Kuya Zihaw ang darating. Anong nangyari? Nadidismaya ka? Hindi, mga taong tulad naming arranged marriage. Wala kaming karapatang magustuhan ang sinuman. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit saan man ako pumunta? Laging, ikumpara kay Suzihaw na yon. Huwag kang magalit, sino man ang magmana ng Su family. Siya ang pakakasalan ko, pareho lang naman. Pero, ang gwapo mo, gusto kita. Sayang, hindi siya si Kuya Zihaw na laging nasa isip ko. Pero mukhang mas madaling kontrolin itong tangang to. Maganda yon para sa Kin family. Sige na. Tara na. Future husband. Nagre-research ka pa rin ng gamot para sa Janet. Sa tulad ng direktor, ang Rensin Hospital. Tiyak na lalong gagandahan. Pero hindi maayos ang pag-unlad. Kuya Zihaw, ang swerte naman. Kanina lang pinag-usapan ka namin ni Kuya. Ngayon nagkita na tayo. Banso, ikaw naman. Umuwi ka na at mag-sorry kay Papa. Ang hirap ng medical industry kung walang suporta ng pamilya. Gaano katatagal yung maliit mong ospital? Lalo na sa research, yung research group mo. Malamang naghihirap na. At saka, lugi ang ospital mo taon-taon. Kung hindi kaya, isa mo na para hindi na nakakahiyang mag-report sa bahay. Nakakainis ang mga matatandang yan. Ah, yun pala yung murang kuya. Totoo nga, ang damit ang nagpapaganda. Ngayon, mukhang presentable na. Diensu, uwi na muna ako. May pasok pa ako mamayang hapon. Ang baho dito. Baka maamoy ako ng mga pasyente, magrereklamo sila. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na dahil babae ka, hindi kita kayang saktan. Bilis, bilis. Magandang pagkakataon para magpakabayani. Anong klaseng lalaki na nanapak ng patalikod? Tara, hapin mo ako. Sige, game ako. Lalaki ka ba? Lumaban ka. Akala mo ba, dahil palagi kang nagpapakumbaba, dapat kitang pasalamatan? Naiinis ako sa'yo, parang wala kang pakialam sa mundo. Nagpapanggap ka pa. Bobo ba si Suzihaw? Nakatayo lang, parang punching bag, hindi ba champion ka ng National Championship? Lumaban ka nga. Ako naman. Kuya Zihaw, kuya mo pa rin naman siya. Parang ang bigat ng ginawa mo. Pinahiya mo ako sa harap ni Sisi. Pagsisihan mo to. Nasaktan ka rin, masakit ba? Di ko na kayang panoorin to. Okay ka lang ba? Bayru yan, sinadya mo yan. 8cc. Allergic lang talaga ako sa mga green tea. Tara, alis na tayo. Green tea.
Ikaw yung bayruyan, di ba? Kailan babayaran ng tatay mo yung utang niya? Sino ang umutang, sa kanya kayo lumapit. Responsibilidad ng anak ang magbayad ng utang ng magulang. Dali, pera. Kung wala kang pera, pwede ring bayaran sa ibang paan. Gusto mong mamatay? Gusto ko yung may ganitong tapang. Masaya ba? Gusto mo pa? Ate, patawarin mo na ako. Hindi, ikaw na ang lola ko. Magkano ba ang utang ng murang tatay ko sa inyo? Ang layo naman ng usapan. Pamilya na tayo. Kung ganoon, tatay mo, tatay ko na rin. Ama ba? Para sa kanya na lang tong pera. Paalam. Tara na, alis na tayo. Teka, pwede kayong umalis. Pero sundin niyo lang kung ano ang sasabihin ko. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan ko. Bitiwan niyo ako kayong mga hayop. Pumasok ka. Bayruyan, maghintay ka lang. Nakalusot ka sa una, pero hindi sa pangalawa, at ikaw rin mukhang bata. Bibigyan kita ng leksyon sa tamang panahon. Ayos ka lang ba? Nandito ako. Buti na lang dumating ka sa tamang oras kundi. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag kang mahiya. Maraming utang sa sugal ang tatay ko sa labas. Dumating na ang mga nagpapautang. Magkano? Ako ang magbabayad. Ayoko nang may utang na loob sa iba. Hindi ako yung iba. Ikaw ang nurse sa ospital ko. Paano ako makakatanggi kung may problema ka? Ganyan ka ba sa bawat empleyado? Laging maalalahanin? Hindi rin naman. Una na ako, tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Pwede ba akong tumira sa bahay niyo? Malaki ang naging pagkatalo nila ngayon. Tiyak na hindi sila titigil nakikiusap ako sa'yo. Pagod na pagod ka siguro, matulog ka na ng mahimbing. Antas ng pagiging kaibigan, 45%, 50%. Lampas na sa 60%. Pasensya na, sobrang dilim, hindi kita nakita. Gusto mo ba ako? Ako. Tatanungin kita. Gusto mo ba ako? Sa totoo lang, nagkita na tayo 2 taon na ang nakalilipas. Sa aktibidad ng pagtulong sa mga ligaw na hayop. Noon pa man naisip ko na, paano nagkaroon ng ganitong babae na napakabait at maawain? Pero wala akong contact details mo. Akala ko hindi na tayo magkikita, pero nagkita ulit tayo sa ospital. At hindi sinasadya ay nabangga kita sana. Sagutin mo ako. Gusto mo ba ako? Ruyan ako. Huwag kang magsalita. Naglalaro ka ng apoy. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Suzihaw, may girlfriend ka na hinaharot mo pa ako. Hindi siya ay akin. Ilang beses na ba kitang sinabihan, pwede kang maglaro sa labas. Huwag mong dadalhin sa bahay, bakit hindi mo maalala? Sa susunod, magagalit na talaga ako.
Susihaw, mga tulad mong manyakis. Dapat ipapatay ng maayos, hindi dapat pira-pirasuhin. Ako. Hindi ganyan ang iniisip mo. Huwag kang umalis, hindi pa kita pinapagalitan. Katatapos lang makakit sa aking zihaw, alis ka na agad. Nakita ko ang ginawa niyo rito kanina. Akala mo ba palengke ito? Papasok ka lang ng papasok, alis ka lang ng aalis. Miss, kung gusto mong makipagrelasyon sa ganitong klaseng lalaki, karapatan mo yan, pero talagang hindi ko alam na may girlfriend siya. Pero mukhang sanay ka na sa ganito. Hindi na ako makakaistorbo pa. Hindi masaya. Hindi masaya. Dapat nag-away tayo o nagsuntukan man lang. Tapos sabay natin pinagtataga, yung manyakis na yan. Tapos alis ka na lang. Hindi masaya. Hindi masaya. Hoy, huwag ka nang magulo. Magpapakilala ako. Ako si Soshanshan. Ito ang kapatid ko, tunay na kapatid. Kapatid, Ano pa ba ang akala mo? Gusto mo ba akong patayin? Bakit ka umuwi ng maga? Hindi mo na lang sinabi sa akin. ikaw ang nahumaling sa kagandahan at nakalimutan ang kapatid. Matagal na akong bakasyon. Hindi ko inakala na may ganitong talento ang ating Diensu. Hindi ba kailangan skill yan ng modernong boyfriend? Kain ka na. Maganda ang pag-iisip. Maganda. Ito ay, Alam mo naman ang kalagayan ko ngayon, ang Rensin Hospital ay hindi kumikita. Malaki rin ang puhunan sa research group. Dati, umaasa lang tayo sa pondo ng pamilya Su para mabuhay. pinaghirapan mo ang research group, ayaw mong bitawan. Ito ang lahat ng ipon ko gusto kong gamitin. Para patakbuhin ang research group. Pera mo yan, gawin mo ang gusto mo. Dati. Pero ngayon, nandyan ka na. Gusto kong isipin ang opinyon mo. Kung hindi ka sang-ayon, mag-iisip ako ng ibang paraan. Natatakot ka bang isumpa ka ng misis mo kapag naging dukha ka? Kung pera lang talaga ang gusto ng misis mo, mas madali kung maging stepmother na lang siya sa atin. Hindi ba't mas direkta yon? Pwede bang huwag kang makialam? Kung iginagalang mo ang opinyon ko, igagalang ko rin ang desisyon mo. Gawin mo ang gusto mo, susuportahan kita. Hindi na kailangang kumain ng agahan. Busog na sa asukal. Hindi ba pupunta ka sa RE? Sabay na lang tayo. Pagkatapos ko sa CA, babalik ako para samahan ka. Naku, huwag ka namang masyadong malambing. Ngayon ko lang nalaman na love stroke ka pala. Sa wakas, makakapagpahinga rin ako ng mag-isa. Paano siya nakarating dito? Ruyan, alam ni tatay na nasa loob ka. Buksan mo. Wala akong pera para sa'yo. Yung huling 50,000. Sinabi mong huli na yon. Malas ako sa sugal nitong mga nakaraang araw, naubos lahat. Pero nagdasal na ako sa simbahan. Siguradong mananalo ako na malaki ngayon, kulang lang ng puhunan. Sisira pa ng plano ko. Gusto ko na lang patayin ang walang hiyang to. Ruyan. Bakit ganito ang buhay ko? Noon, iniwan tayo ng nanay mo. Pero pinaghirapan kitang palakihin ng mag-isa. Pinakain kita, pinag-aral, tapos ngayon. Lumilipad ka na at ayaw mo nang mag-alaga sa akin. Bakit ganito ang kapalaran ko? Tingnan nyo to. Tingnan nyo. Kaninong bahay to? Sariling ama, ayaw pang papasukin. Napakasama naman ng ugali. Bahay yan ni Xiaosu? Mukha namang mabait yon. Hindi ko inakala. Tama na yan. Kung hindi, magagalit na ako. Hindi ka anak ko. Ano? Mabait ang anak ko. Hindi niya ako pababayaan. Ano?
Mayaman na ang kasama mo, ayaw mo na sakin? Nahihiya ka na ba sakin? Pasok ka na muna. Ara na. Narinig ko, boyfriend mo. Ang anak ng may-ari ng Sugru, kahit kunti lang ng pera niya. Sapat na yon para sa atin. Kung hindi ka magbibigay ng pera ngayon, hindi ako alis dito. Gusto ko ring makilala ang manugang kong ito. Kung magpapatuloy ka, magagalit na talaga ako. Anong sinasabi mo sa akin? Tigil. Ibaba mo yung kamay. Ikaw siguro ang manugang ko? Ako ang tatay ni Ruyan. Tito, may problema ba? Gabi na. May problema sa pamilya namin, kailangan ng pera. Matigas ang puso nitong si Ruyan. Ayaw tumulong. Ano ba nang alam mong gawin kundi magsugal? Magkano kailangan mo? 35,000, 500,000. Sige, pwede kitang bigyan. Pero may dalawang kondisyon ako. Una, huwag kang hingi ng pera kay Ruyan. Sa anumang dahilan at huwag mo siyang istorbohin. Pangalawa, umalis ka sa lungsod na ito. Bibili ako ng tiket mo, magtrabaho ka sa Tia Plantation ng kaibigan ko. Libre pagkain at tirahan, may sweldo kada buwan hanggang sa makumpleto ang 3 taon mong pagtigil sa sugal. Ano ang karapatan mo? Ama ko siya. Bago ako pumasok, tumawag na ako sa pulis. Malapit na silang dumating. Tanggapin mo ito o ipapahuli ka ng pulis. Ang ginawa mo ngayon ay panunuhol at panliligalig. Tito, ikaw ang bahala sa pipiliin mo. Sige, ipadala mo ang pera sa account ko. Pasensya na at nakita mo ang kahihiyan ko. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging maganda, kailangan mo lang maging bayruyan. Pero hindi ako si Bayruyan. Hoy, Kuya Kyang. Pahiram pa ng konting pera. Sa susunod na linggo siguradong babayaran, hindi bukas, bukas talaga babayaran kita. Hindi naman hindi magbabayad. Bakit ang malas ko? Natalo na naman. Kailangan kong kumuha ng puhunan para makabawi. Ang hirap mong hanapin, kuya, wala talaga akong pera. Anong kinatatakutan mo? Kumusta? Tito, ako si Jiao Jiao. Kasamahan ni Ruyan sa trabaho. Kinabahan ako, akala ko mga naniningil. Pasensya na, misunderstanding. Alam ni Ruyan na mahirap ang sitwasyon mo ngayon. At hindi siya makakapunta, kaya pinapunta niya ako. Salamat sa tulong mo. Tito, nag-aalala ako kay Ruyan. Kakaiba ang kanyang mga kilos nitong nakaraan. Sa sinabi mo, parang tama ka. Saan siya naiiba? Parang hindi na siya ang anak ko. Narinig mo na ba ang alamat ng bundok at dagat? Sabihin mo sa akin. Noong nakaraang siglo, may magkasintahan na nagkahiwalay dahil sa digmaan. Bago sila maghiwalay, nagbaon sila ng pangako dito. Pagkalipas ng maraming taon, nagkita silang dalawa dito na may uban na. Hinukay nila ang tula at kabibi na ibinaon nila noon at nagkatuluyan sila. Sinabi na ang kanilang mga apo ay ibinaon muli ang kanilang mga pangako dito. Para makita nila ang magandang tanawin ng dagat. At marinig ang bulong ng magkasintahan upang ipagpatuloy ang kanilang tadhana. Hanapin natin ito. Pero alamat lang ito. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tara na. Talagang na. May problema si Bayruyan. Tutulungan kita. Nahanap na. Halika.
Kung ang iyong mga daliri ay dumampi sa sobrang lumambot sa ulan at panahon. Kung ang dagundong ng alon ay nagtutulak ng takip silim. Kaya maniwala ka na hindi ito pagkawala, kundi isinilid naming maingat na tagpuan sa pagitan ng lupa at ugat. Naghihintay kami ng isa pang kamay na akay ng pag-ibig upang buksan ang tipang hindi kinakalawang. Huwag nang hanapin ang aming lapida. Lahat ng nagmamahal ng lubos ay naging butil ng buhangin dito. Isang alon. O biglang umiikot na hanging maalat. Nawa ang iyong dapit hapon ay may barkong hindi laging dumadapo. At ilaw ang laging naghihintay. Kapag umalsa ang hamog dagat, dalawang lumang kandado ay magkikiskisan sa hangin. Tumutulog ng mahinang alingawngaw. Iyon ang aming pagbati. Di ba tamang oras ang pagdating ko? Nakakaistorbo ba sa inyong pag-ibigan? Ayaw talagang mawala. Siguradong may masamang balak siya rito. Ang swerte naman. Di ko inaasahang magkikita tayo rito. Nakita. Sinadya kong hanapin kayo. Diansu. Dapat pong tingnan ninyo ito. Ano ito? Ito si Uncle Bay. At yan ay test nila ni Bayruyan. Wala silang relasyon sa dugo. Sino ka talaga? Wala namang ibig sabihin yan. Baka hindi talaga anak ni Uncle si Ruyan. Diansu, ipinaggatanggol mo pa rin siya. Sinabi mismo sa akin ni Uncle Bay, noong ipinanganak si Ruyan. Natakot silang mapalitan ang bata, kaya nagpadna test sila. Si Bayruyan ang tunay nilang anak. Saan mo itinago ang tunay na Bayruyan? Ruyan. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ako si Bayruyan. Ako si Ling Jiangsu. Tapos na? Tapos na ba talaga? Puso ng karagatan. Bakit nandito? Hindi. Narito ang naaalala ko. Gumuho ang espasyo ng kamalayan ni Suzihaw. Nadala ako sa agos ng oras. Buhay pa si Bayruyan. Hindi, mali. Dinala ako ng agos ng oras. Sa orihinal na alaala ni Suzihaw. Nadala ako sa agos ng oras. Nang araw na yun ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng mag-alaga ng isang tao. Kung maibabalik lang ang oras. Gusto kong simulan mula rito. At lumapit sa iyo, aking dalagita. Laging gustong gawin ang lahat ng perpekto. Pero gusto kong sabihin, hindi mo kailangang maging perpekto. Dahil nakita ko na ang 10,000 kagandahan mo. Hindi na kita pahihirapang umiyak pa. Kung iyak man, luha lamang ng kasiyahan. Ang natitirang bahagi ng buhay. Pupunan mo ba ito kasama ko? Pakakasalan mo ba ako? Si Bayruyan ang minamahal ni Suzihaw. Ako ay isang impostor lamang. Matatrap ba ako rito? Sino na naman ang dapat kong maging?
Sandali. Parang pamilyar ang eksenang ito. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ako pwedeng narito? Naiintindihan ko na. Kayang muling buuin ng puso ng karagatan ang espasyo ng kamalayan. Pagkatapos gumuho ang espasyo ng kamalayan, maaari nitong dalhin ang tagapasok sa nakaraang punto ng oras para magsimulang muli. Tama. Ito ang nakatagong sikreto ng puso ng karagatan. At dahil din ito kung bakit dapat makuha ito ng organisasyon. Pero ang puso ng karagatan ay magagamit lamang ng isang beses. Sa isang espasyo ng kamalayan. Kung may bubunyag mo ulit ang iyong pagkatao. Talagang wala ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi pa nabibigo ang aking misyon. Yamang bumalik na ako sa nakaraang punto ng oras. Kung gayon, hindi pa nasisira ang puso ng karagatan sa South Island Road. Nasa ilalim ng punong iyon ang puso ng karagatan. Hindi ganyan ang iniisip mo. Alam ko. Susansya ang pangalan mo. Kapatid niyang babae. May mahalaga akong lakad, aalis muna ako. Ito, Nabanggit mo ba ako kay At? ba? Hindi ko na maalala. Yamang alam na ang kinaroroonan ng puso ng karagatan. Kunin mo na lang ngayon si Suzihaw. Hindi pa siya tagapagmana, ang Heart of the Sea ay nasa pangangalaga pa rin ni Papa Su. Ang laki ng tiwala ni Lolo, ibinaon pa sa ilalim ng puno. Yung napakamahal na hiyas, hindi natatakot mawala. Kung maaga tayong matatapos, una ang pasasalamat kay Lolo Su. Ano nangyari? Bakit wala? Ang tagal ko nang gustong matikman ang luto mo. Araw-araw hinihintay ang bakasyon para makauwi at makakain. Huwag mo akong bulahin. Maganda ang ginawa mo dito. Sana sa iyong paglubog ng araw, may barkong hindi nakahanap ng daungan. At ilaw ang laging naghihintay. Amoy pag-ibig. Pero hindi ko inakalang magpapakasal ka na agad sa kanya. Dinala mo pa ang Heart of the Sea. Mababaliw si Papa kapag nalaman niya. Nagtaksil siya kay Mama. Karapat dapat siyang magalit. Buti na lang noong namatay si Mama, itinago ang Heart of the Sea sa mga gamit niya. Kung hindi, baka ngayon, ibinigay na sa ibang babae. Humanap tayo ng magandang lugar. At ibaon ang kahon. Tapos, hukay natin kasama si Ruyan at mag-propose ka. Kung malaman ni At ang hirap na ginawa mo, siguradong matutuwa siya. Kailan kaya ako makakakilala ng katulad mong tunay na umiibig? Hindi ko alam kung papayag si Ruyan. Ate, naghukay ka ba ng puntod? Bakit ganyan ka? Nasugatan ka ba? Okay lang ako. Ganito ba lagi si At? Kailangan ko ng tulong. Nagulat ako. Bakit ka nandito? Bilisan mo, baka mahuli tayo. Mabilis. Ang tagumpay na formula ni Suzihaw para. Sa gamot sa Jevit, kopyahin mo agad. Kung hindi natin mahanap ang Heart of the Sea, sundin na lang natin ang plano. Sa totoong mundo, nagtagumpay si Suzihaw sa paggawa ng gamot na ito. At naging tagapagmana ng Sugru. Laktawan ko na lang ang proseso ng paggawa. Heto. Mag-ingat ka, baka mahuli tayo. Base sa oras. Bukas gabi pupunta si Papa Bay. Hindi pwede. Hindi rin siya pwedeng mabuhay, baka tayo mahuli. Uminom ka. Nandito kanina si Papa. Huwag mo nang hanapin, umalis na siya. Aalis siya rito, hindi na siya babalik. Bago ka umalis, dumaan ka para magpaalam sa akin at iniwan ito. Ano ito? Tingnan mo na lang. Ang ratio ng mga auxiliary ingredients dito ay napaka-eksakto. Baka nga masolusyonan nito ang problema ng EA para sa gamot sa Dea. Mabagal na paglusaw at mataas na irritation. Paano nakuha ito ng tito?
Minana, pero hindi ko pa na-verify. Ang galing. Baka ngayon talaga tayo magtagumpay. Babalik na ako sa CA team, hindi na ako uwi ngayon. I lock mo ang pinto. Anak, ibaba mo yan. Anong ginagawa mo? Ang buhay mo ay panganib lang sa akin. Ang patay lang ang pinagkakatiwalaan ko. Nababaliw ka ba? Ama mo ako. Papatayin mo ba ako ng sarili mong kamay? Kunin mo ang mga bagay na ito at umalis ka. Ngayon din. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Tumigil ka. Anong nangyari? Huwag mo akong lokohin. Alam ko kung nasaan ka. Naging masyadong mahina ang mga kamay mo sa pagiging bairuyan. Hindi magandang senyales iyan. Suzimo, malinaw na ikaw ang target nito. Ang Su Group ay laging nakafocus sa real estate at enerhiya. Bakit bigla na lang nila binili? Ang pinakamalaking pharmaceutical company, Qiangshen Pharma, at ipinahayag na mag-research ng gamot sa delete. Gawin niya ang gusto niya, gawin ko ang gusto ko. Pero kung nauna siyang magtagumpay, sayang lang ang mga tao ng pagsisikap mo. Hindi biro ang resources ng Qiangshen Pharma. Kung todo ang effort nila, baka mauna pa sila sa iyo. Kung magtatagumpay siya, mabuti iyon para sa mga pasyente. Hindi mo pinapansin, pero ako pinapansin. Kung maunahan tayo ni Suzimo, magbabago ang buong storyline. Hindi lang mabibigo ang misyon. May iwan pa ako sa lugar na ito. Hindi pwede. Bakit ka ba napakadedikado sa gamot sa delete? Namatay ang nanay ko dahil sa Yelia. Bata pa ako noon. Una, nanghina lang ang katawan niya. Unti-unti. Nahirapan na siyang magsalita at lumunok hanggang sa huli. Bawat paghina ay nangangailangan ng buong lakas niya. Dumepende na lang siya sa makina para mabuhay. Nakakapanlumo at nakakapagod talaga ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kaya lalo kang hindi dapat sumuko. Isipin mo kung magtagumpay ka. Ibebenta mo ito ng mura para mas maraming pasyente. Ang makagamit ito, di ba? Tama. Pero sigurado akong hindi ganito ang Suzimo. Kung magtatagumpay siya sa pag-develop, magmumonopolyo talaga siya. Tapos ibebenta ng mahal, hindi mo ito gusto, di ba? Kaya kailangan ka ng research team, bilisan mo na. Pero sabi ko sa'yo, sasamahan kita ngayon. Maliit na bagay lang yan. Marami pa tayong panahon sa hinaharap. Ruyan, salamat sa pagsuporta sa akin. Huwag ka nang magdahilan, bilisan mo na. Bilisan mo. Paaba sa tao ang librong ito? Tanong ko lang. Qiangshen Pharmaceutical, espesyal na gamot para sa ALS. Gaano pa katagal? Sa konserbatibong pagtataya, kalahating taon pa. Zimo. Narinig ko na may malaking breakthrough ang pag-develop ni Zihao. Nasa clinical stage na ngayon. Ano? Ano pa ang ginagawa ng mga basura sa Qiangshen Pharmaceutical? Gumastos ako ng napakaraming pera. Nag-empleo ng maraming eksperto. Binigyan sila ng lahat ng pangangailangan. Ano na ang nangyari? Hindi makakompetensya sa maliit na workshop ni Suzihao? Huminahon ka. Huwag magalit. Huwag kang magmadali, mahal. Ako, meron akong paraan. Magagawa ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sage, gawin natin ang sinabi mo. Pupunta ba talaga ang apelidong Bai? Ruyan, talagang swerte ko sa'yo. Malaking tulong ang binigay mong formula sa akin. Malapit nang lumabas ang espesyal na gamot. Totoo. Malapit na talagang lumabas. Napakaganda naman. Kung dumating na si Miss Bai, ibig sabihin interesado siya sa aking mungkahi. Interesado, di ba? Halata naman, kung hindi, bakit pa ako pupunta? CJ, kung ganon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. May 2 milyon sa card na ito.
Basta ibigay mo lang ang formula ng espesyal na gamot. Sa'yo na ang pera. Ayaw ng pera. Ano ba ang gusto mo? Hindi, pwede nang walang pera, pero 2 milyon? Parang nagbibigay ka lang sa pulubi. Talagang pera lang ang habol niya. Akala ko talaga kay Kuya Zihaw. Napakabuti niya, pero pera lang pala ang tingin. Ano nang gagawin mo? Kaya, Miss Bai, magpresyo ka na. 5 milyon. Sage, 5 milyon, 5 milyon. 5 bilyon. Ano? 5 bilyon. Kahit kulang ng piso, wala tayong pag-usapan. Ang babaeng si Beruyan. Talagang malakas ang loob manghingi. Kung kay Suzihaw ang usapan, di lang 5 bilyon. 50 bilyon pa ang handa kong ibigay. Para lang mapatumba si Zihaw. Kailangan ba talagang gawin to? Saka, paano kung malaman ng katay mo na tayo ang kumuha ng resulta ng pag-aaral ni Zihaw? Magagalit siya. Di mo pa rin kilala ang tatay ko. Basta't makamit ang gusto. Anong proseso ang ginawa? Wala siyang pakialam. Ito, ibigay mo sa mga walang kwenta sa Qiangsheng Pharmaceutical. Ano sa palagay mo? Kung malaman ni Suzihaw na ang nagtaksil sa kanya ay ang taong katabi niya sa kama, mababaliw kaya siya? Pumasok na sa clinical trial ang gamot sa ALS ng Qiangsheng Pharmaceutical. Salamat. Mas okay pa mag-order ng pagkain. Nako, mas mahirap pa palang magluto kaysa pumatay. Ba't ang dami mong ininom? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit sa akin? Ano ibig mong sabihin? Niloloko mo lang ako palagi. Ginagamit mo lang ako, di ba? Nahuli. Hindi matatag ang consciousness space. Walang senyales ng pagkasira. Mula nang unang lumabas ka sa harap ko. Plano mo na yon. Peke lahat ng ginawa mo. Ito si Suzimo. Ito ang huling bayad na ipinangako niya sa'yo pagkatapos. Si Suzimo, pinag-aaway tayo niyan. 5 bilyon. Kahit kulang ng piso, wala tayong pag-usapan. Bigyan mo muna ako ng kalahati bilang down payment. Kapag pumasok na ang pera, agad kong ibibigay sa'yo. Ang formula ng gamot ni Suzihaw. May sasabihin ka pa ba? Magandang araw sa lahat. Maligayang pagdating sa Tech for Good special live stream. Napakalaking karangalan namin ngayon na imbitahin ang CEO ng Qiangsheng Pharmaceutical, CG Suzimo, President Su. Narinig ko na ang kumpanya ninyo ay nakagawa kamakailan ng isang malakas na epektong gamot na warm light sa ikatlong yugto ng klinikal na pagsubok. Nakakuha ng 75% bisa. Totoo ba ito? Ang aming kuponan ay walang tigil na nagsumikap. Sa wakas ay nalutas ang problemang medikal na ito. Hindi ito gawa ko lamang. Ito ay resulta ng pagtutulungan ng mahigit 300 mananaliksik. Ito ay isang makabagong tagumpay. Kailan naman ito magiging abot kaya para sa lahat ng mamamayan? Ngayon na. Ang aking linya ng produksyon ay ganap ng tumatakbo. Sa susunod na buwan, ang warm light ay opisyal ng ilalabas. Nangangako ako, ang Strongsheng Pharmaceuticals ay magbibenta ng unang batch sa halagang puhunan. Ito ang aking responsibilidad sa lipunan. At ang pangako ng Sugru. Mabuting kumpanya. Magaling ang Sugru. Hindi lamang ito desisyon sa negosyo. Ito ay pagkapakita ng pagmamalasakit. Ano sa tingin ninyo? Hindi lamang ito gamot. Ito ay pag-asa. Isang himala. At paglalarawan ng layunin ng Sugru. Magnanakaw. Ang tunay na tagapaglikha ng warm light ay si ER Suzy Hao. Ano ang nangyayari? Si Suzimo ay isang manloloko. Ninakaw ang gawa ng iba. Impossible. Nandito ang datos. Paano nangyari ito? Sa paghahanap ng kaalaman. May iba't ibang opinyon. Maniwala kayo, ang malinis ay malilinis. Ang patent ng kuponan ni Evie Suzy Hao ay nailabas na. May ebidensya. Baka may hindi pagkakaunawaan.
Hintayin natin ang katotohanan. Suzimo, bumalik ka agad. Nahuli na si Suzy mo. Masaya ka ba? Siyempre. Sinubukan niyang lokohin ka. Ginaya pa ang paghihiwalay. Hindi siya umubra. May sasabihin ka pa ba? May sumusunod at nanakit sa akin. Suzy Howe, nagkamali ako sa iyo. Ganito ba ang tingin mo sa akin? Pero ang sampal mo kanina, ang sakit. Paano mo ito babayaran? Kung hindi ako magaling umarte, maniniwala ba siya? Na ipagpapalit kita sa pera? Nakikita mo pa ba ang kahihiyan niya? Hindi ko naintindihin, kailangan mong bayaran ako. Sige, masasakit lang yan sandali. Tingnan mo ang ginawa mo dahil sa live stream mo na nakakahiya ang stock value ng Sugru ay bumaba ng 10 bilyon, Dad. Lahat yan dahil kay Suzy Howe. Gali sa akin yon. Kaya niloko niya ako. Tumahimik ka, ang Sugroup natin. Ngayon ay pangdaga sa kalsada, ngayong araw. Maraming dating kliyente ang lumapit sa akin. Gustong kanselahin ang kontrata. Sa totoo lang, maging si Zihaw o si Zimo man, ang formula ay galing sa Sugru. May pagkakataon pa tayong bumawi, pero sa susunod, ipromote ang miracle drug sa pangalan ni Zihaw. Ang nangyari sa live stream, ituring na lang na mali ang sinabi ni Zimo, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, at saka, mula ngayon, itigil mo ang lahat ng tungkulin mo sa grupo. Tungkol sa tagapagmana, may panahon pa naman, Dad, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sinabi mong babayaan mo ako ng maayos, kung malaman ito ni Mama. Hindi siya mapapakali sa hukay. Tumahimik ka. Wala kang karapatang banggitin si Mama. Gusto mong si Suzihaw ang magmana ng grupo. Kailangang mabuhay siya kapag wala si Suzihaw. Sa huli, akin pa rin ang grupo. Suzihaw, pinilit mo ako nito. Ngayon, dadalhin kita para makilala ang taong napakahalaga sa akin. Mas mahalaga pa sa akin. Nagsiselos ka. Nagtataka lang ako, sino ba yung mahalagang taong personal mong pupuntahan? Malalaman mo pagdating natin. Walang makakagulo sa atin ngayon, siguro noong nakaraang buhay. Ako ang nagligtas ng mundo kaya nakilala kita. Tumingin ka sa daan. Swerteng-swerte ka, sa susunod, baka hindi ka na magkaganoon. Sulitin nyo ang huling sandali nyo. Parang may masamang kutob ako. Naroon na ang libingan ni Mama, anibersaryo ng pagkamatay niya ngayon. Nakaharap sa dagat, tag-init at namumulaklak. Hindi ito parang wakas, parang kanlungan. Mahilig sa katahimikan si Mama noon. Tara na. Ruyan, Zihaw. Ano to, hindi niya ako nakikita o naririnig. Baka, patay na ako. Ruyan. Ruyan, gumising ka, Ruyan. Bayro yan. Buti na lang okay ka. Ruyan. Ruyan.
Kasalanan ko. Kasalanan ko. Hindi ko inakalang may sasakyang biglang lalabas at mawawalan ng kontrol. Si Ruyan ang nagtaboy sa akin kaya nakaligtas ako. Kung may mangyari man kay Ruyan, ako. Huwag kang magsalita ng masama. Mapalad si Atruyan, naghihintay pa ako na makadalo sa kasal ninyo. Kumusta? Kumusta si Ruyan? Naligtas ang buhay niya, pero Pero ano? Sabihin mo na. malubha ang mga sugat niya. Hindi sigurado kung kailan siya magigising. Maaari ring maging handa ka. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ko nakikita ang mga ito? Ruyan. Ruyan, gising ka na Ruyan. Ruyan, gising ka na Ruyan. Zihaw. 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 Buti na lang wala kang nangyari. Zihaw. Zihaw. Gising ka na, 2 araw at gabi ka nang walang malay. Malubha ang mga sugat mo, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Tingnan ko nga kung saan ka pa nasugatan. Wala, mga gasgas lang. Ito lang, hindi ko alam kung magkakaroon ng peklat. Paano kung magkapasa? Kahit magkapangit ka, hindi kita tatanggihan. Tiyati, huwag mo akong sumpain. Baliw ka ba? Bakit mo kailangang harangan ako? Alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Ang alam ko lang, kailangan kitang protektahan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Hindi pwede yun, hindi ko hahayaang mamatay ka sa harap ko. Kumusta na ang paggaling mo? Okay lang, hindi mo kailangang mag-alala. Galit ka pa ba sa akin? MS Bay. May usapin kaming pamilya na pag-usapan. Hindi pa kayo kumakain, di ba? Bibili ako ng pagkain. Hindi naman ibang tao si Ruyan, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Zimo. Pasensya na, nagmamadali ako at gusto kong magpakitang gila sa harap ni tatay. Gumawa lang ng kalokohan. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Nakapangalan na sa'yo ang Strong Sheng Pharmaceutical. Bukas sa press conference, ipoproklama ng Sugru. Ikaw ang tagapagmana. Malapit na ang tagumpay. Sabi ko na nga, ayokong makisali sa grupo. Hindi ito panahon para magmatigas ka. Ito lang ang paan para mailigtas ang Sugru. Ang tanging paan. Tumanggi ako. Hindi ba, hindi ka tumatangging maging tagapagmana? Tumatanggi ka sa aking Heart of the Ocean. Iniisip mo pa rin ang nangyari kanina. Alam ko, galit ka kay Tio dahil sa ginawa niya kay Tia. Pero ang Sugroup, pinaghirapan din iyan ni Tia. Sa tingin ko, ayaw niyang bumagsak ang Sugroup. At hindi ba't gusto mo palagi ipalaganap ang espesyal na gamot? Para mas maraming makagamit. Ang Sugroup ay magandang tulong. Kung ikaw lang mag-isa, mahirap siguro iyan. May ibang paraan, kailangan ba dahil dito? Makikipag-ayos ako sa kanila. Ruyan, kilala mo ako. Ayoko. Alam ko, pero hindi ba't kakaiba? Kakagulo lang doon kay Suzimo.
Sunod-sunod ang nangyari sa'yo, yung malaking paso. Bigla na lang nahulog, paano nangyari yun? May nagtapon talaga nun. Tuwing anibersaryo, dinadalaw ko si nanay. Konti lang ang nakakaalam, tahimik sa sementeryo. Bihira makarinig ng sasakyan. Nakapark na talaga yung sasakyan malapit. Kung namatay ka, sino ang makikinabang? Mabuti kong tiningnan ang bakas ng aksidente. Wala talagang bakas ng preno. Sinisiguro niyang mamatay ka. Sinabi mo gusto akong patayin ni Suzimo. Bakit mo kami pinatawag ng maaga? Pumapayag akong magmana ng subgroup pero may dalawa akong kondisyon. Sabihin mo, Una, ibebenta ko ng walang tubo ang espesyal na gamot, huwag pakialaman ng board. Ang pamamahala ng Strong Sheng Pharmaceutical. Huwag nang makialam si Suzimo sa anumang bagay sa grupo. Sage. Pangangako ko ang una, tungkol naman sa pangalawa. Kapatid mo pa rin si Zimo. Zihaw, huwag mo nang pahirapan si Tio. Ang palat at likod ng kamay ay parehong laman. Itatapon mo siya sa labas, hindi ba masyadong malupit? Huwag kang magpanggap dito. Ito ay aming pamilyang usapan. Hindi mo kailangang makialam ang isang dayuhan. Tingin ko, mas mabuti pa siyang ipadala sa mababang posisyon para mahasa ang kanyang ugali. Sa tingin ko, magsimula siya bilang gwardiya ay mainam. Bayruyan, huwag mong abusuhin ang iyong kapangyarihan. Kailangan mo talagang mahasa. Ito na ang desisyon, tatay. Hindi ba sapat ang mga problema na dinala mo sa akin? Sige na. Ngayong natapos na ang usapin ng pamilya Su, dapat na pag-usapan natin. Ang aming usapin ng pamilyang Kin Asu, ang kasal ng pamilyang Kin at Su. Dapat ang anak na babae ng pamilyang Kin ay ikakasal sa tagapagmana ng pamilyang Su. Ngayon na nagbago na ang tagapagmana. Ang aking nobyo, hindi ba dapat palitan din? Kinsisi, ano ba ang sinasabi mo? Sumasang-ayon ang Dio, di ba? Ganoon din ang ibig ng aking mga magulang. Alam ninyong lahat. Itinago lang ninyo sa akin. Kinsisi, ang titulo ng tagapagmana. Ganoon ba talaga kahalaga? Noong unang beses kitang makilala, sinabi ko na, para sa mga katulad natin, ang kasal ay hindi kailanman. Usapin ng dalawang tao, wala tayong pagpipilian. Kuya Zihaw, tama ba? Tama si Asisi, hindi dapat maputol ang kasal ng Kin at Su. Zihaw, ikaw Asisi ay magkasama mula pagkabata. Medyo kilala mo na rin siya. Binibining Bay, hindi dapat ito pag-usapan sa harap mo. Ngunit dahil nangyari na ito, walang masama kung pag-usapan na. Sino ang nagsabing walang pagpipilian? Ako ang pipili, siya ang tanging pagpipilian ko. Kalokohan, Maliwanagan ka, ikaw ang humihingi sa akin. Na maging tagapagmana, pwede akong hindi dumalo sa paglulunsad. Pwede ko ring iwan ang korporasyon. Gusto ko lang si Ruyan. natuto kang magbanta sa akin, ha? Sage. Sige, kailangan mong dumalo sa paglulunsad, ang iba pang mga bagay. Ikaw na ang bahala. Suzihaw, tandaan mo ito. Hindi titigil si Suzimo. Kailangang bantayan si Zihaw, huwag siyang mapahamak. Kung may araw, gumawa ako ng masamang bagay. Ako ang magiging kasabwat mo. Ang ipinadala ko sa'yo, dinala mo ba? Magsalita ka na, dala mo ba o hindi? Dala ko. Bakit ang daldal mo na ngayon? Sinasabihan mo ako ng 800 beses. Ano ba ang gagawin mo sa Heart of the Ocean? Gusto kong mag-propose kay Ruyan. Ayos, kuya. Magpapakasal ka na kay At. Tumahimik ka nga. Bawal maingay. Gets ko. Gusto mo ng surprise para kay At. CJ, anong kailangan kong gawin? Kailangan mong huwag makialam. Dapat sigurado tayo sa pagkakataong ito. Kailangan mawala si Suzihaw.
Oras mo na, Ginoong Su. Neurotoxin. Mabilis lang yan. Pang acute heart failure ang hitsura. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo, nakaharang ka sa daan ni boss. Gising ka na. Mabuti na rin. Hindi na ako maghihintay. Ako na ang mag-alaga sa'yo. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang humarang, boss. Isang attempted murder, isang conspiracy to murder. Magkasama kayo sa kulungan. Tulong. Kung hindi na to attempt, patay na talaga. Cyanide ito. Bilis. Sodium nitrite. Amyl nitrite. Ano nangyari? Muntik ko nang mapatay si boss. Alam ko namang si Suzy mo, gago yan. Gagawan ako ng paraan, pero di ko inakalang papatay nila. Dapat di na natin siya iniligtas. Karapat dapat siyang mamatay. Mga health worker tayo, di pwedeng di tumulong. At saka, tatay ko ang may kasalanan kay nanay. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Sa tingin ko, karapat dapat siyang mamatay. Kung di pinalitan ang gamot, patay ka na ngayon. Buong araw akong di kumain, nagrereklamo na to. Tara, pakainin na natin yan. Bakit mo ako tinitingnan? Ruyan, gusto kitang tingnan ng tingnan. Matagal ko nang iniisip to. Ano yan? Gusto ko sanang bigyan ka ng magarbong proposal. Pero pagkatapos ng lahat ng to, muntik na kitang di makita ulit. Ayaw ko nang maghintay pa. Ruyan, pakakasalan mo ba ako? Heart of the Ocean yan. Zihaw, may problema. Zihaw. Kinsisi. Bakit ka nandito? Ang praying mantis ay humuhuli ng kuliglig, habang ang ibon ay nag-aabang sa likod. Ngayon, hayaan ninyong maging malinaw sa inyo ang lahat. Akala mo ba talagang gusto ng pamilya namin na Kin na makipag-ugnayan sa pamilya ninyong Su? Ikaw ang may kagagawa nito. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang kuya mong mabait ang gustong ipahamak ka. Wala akong ginawa. Ako lang, nagbubulong-bulong sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman kailangang ganito ang mangyari. Kung matalino lang sana si Suzimo, Maaari naming tanggapin na malutas ang problema sa pamamagitan ng pag-aasawa. Siyempre, ang kuya mo ay isang tanga. Sa huli ay makikinig din siya sa akin. Ang pamilya ninyong Su ay magiging sa pamilya naming Kin sa dakong huli. pero napakatanga niya. Sana'y nakapagkasundo kayo ng maayos. Gusto pa niyang gumawa ng gulo, sabihin natin gumawa siya ng gulo. Sa huli ay wala siyang nagawa. Kuya Zihaw, mahal na mahal kita talaga. Kung noon pa lang ay pumayag ka sa pag-aasawa natin. Hindi sana tayo umabot sa ganitong punto. Ano ang gagawin mo? Kinsisi, bitawan mo siya. Ang hindi ko makuha, walang sinuman ang dapat makuha. At hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang kuya mo ay duwag sa oras ng pangangailangan. Ako ang kumuha ng kanyang telepono at nag-text kay Tsuyang Upang patayin ka sa ospital. Ang ebidensya,
Naihanda ko na lahat. Sa ganitong paraan, maaari kong gamitin ang kanyang kamay upang patayin ka, at pagkatapos ay isiwala siya. Ang pamilya ninyong Su ay mawawalan ng tagapagmana. Sa oras na yon, ang pamilya naming Kim ay unti-unting bibilhin ang industriya ng pamilya Su. Sa totoo lang, ang mga matatandang miyembro ng inyong lupon ng mga direktor ay noon pa ay sumang-ayon na ibigay sa akin ang lahat ng kanilang mga shares. Napakasama mo. Salamat. Sayang, napakatibay talaga ng buhay mo. Hindi ka namatay sa ganoon. Kailangan ko na lang gawin ito ng personal. Ano ang gagawin mo? Dahil napakaganda ni Miss Bai, bago siya mamatay, dapat ba siyang magkaroon ng kasiyahan bilang isang babae? Ano pa ang ginagawa ninyong nakatayo diyan? Alagaan ninyo na mabuti si Miss Bai. Hinsisi kung gagalawin mo siya. Gagawin kong kasama sa libing ang buong pamilya Kim. Pero wala ka ng pagkakataon. Kapag natapos na si Miss Bai, tiyak na hindi niya matitiis ang kahihiyan at magpapakamatay siya. At ika ay susunod sa kanya. Napakagandang kwento ng pag-ibig. Naisip ko na ang headline para bukas. Ito ay tatawaging ang tagapagmana ng Su-group na wala na minamahal. Paano kung magpakamatay para sa pag-ibig? Ang ganda-ganda. Talagang tunay na dalaga. Ang kinis ng balat. Huwag. Kung ayaw mong mamatay siya, huwag kang kumilos. Tuloy lang. Basta huwag mo siyang saktan. Kahit ano gagawin ko. Putangina, sinaksak mo ako. Patay ka sa akin. Hindi pwedeng umaksyon ngayon, malalaman nila. Mabibigo ang misyon. Mamamatay din ako dito sa lugar na ito. Anong gagawin ko? Gusto kong maging bayani at iligtas siya. Kuya Zihaw, kung gusto mong iligtas siya, pwede naman. Basta Basta ano? mag-video ka ng pagpapakamatay mo, pakakawalan ko siya. Mas mabuti kung ikaw ang gumawa. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Zihaw, huwag kang maniwala sa kanya. Akala mo ba talagang pakakawalan niya ako? Sirain niya lang ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ka naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, may iba pa ba kayong paraan? Nasa gitna tayo ng kawalan. Kapag dumating ang pamilya Su, patay na kayong dalawa. Kuya Zihaw, ano pang hinihintay mo? Ruyan, okay lang. Basta ligtas ka. Hindi importante ang buhay ko. Kung hindi ko kayang protektahan ang mahal ko, mas mabuti pang mamatay. Huwag. Tatay. Paumanhin. Pasensya na, hindi na ako makakapag-alaga sa inyo. Napagdaanan ko na ang maraming bagay. Pagod na ako. Ayaw ko nang sumali. Sa mundo ng awayan. Huwag kayong malungkot para sa akin. Nasaan ka na? Lumabas ka. Ang ingay-ngay. Kailangan ko ring magpahinga, okay? Hindi naman ako pwedeng magbantay dito palagi. Ano ang mangyayari kung mamatay si Suzihaw? Matitigil ba dito ang kanyang kamalayan? Mawawala ang kanyang kamalayan, ibig sabihin, patay na talaga siya. May paraan bang iligtas siya? Dito ang kanyang kamalayan. Kung mawala siya rito, hindi lang unti-unting magigiba ang espasyo, mawawala siya talaga. Sa totoong mundo, magiging isang walang malay na katawan siya o brain death. Hindi pwede, kailangan ko siyang iligtas. Ahente Ewing. Nasa misyon ka, kunin ang Heart of the Sea. Ang dapat mong gawin. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ni Suzihaw? Baka naman, mahal mo na siya? Paano naman? Hindi pa tapos ang misyon, wala pa ako sa Heart of the Sea. Kung mamatay siya, mabibigo rin ang misyon. Magsisimula sa gilid ang pagbagsak ng espasyo. Sapat na ang oras mo para matapos ang misyon. Kapag namatay na si Suzihaw, malulutas mo na.
ang mga basurang ito at makakaalis ka. Nasa katawan ni Suzihaw ang Heart of the Sea, di ba? Napakadali lang nito para sa'yo. Kung magpapakilala ka ngayon, iyon ang tunay na pagkabigo ng misyon. Bayruyan. Hindi ako si Bayruyan, kayo ang dapat. Siya ang tanging pagpipilian ko. Iligtas ko siya. Naisip mo na ba ito? Suzihaw. Sa tingin ko, tunay kitang minamahal. Hulihin sila. Huwag silang pabayaang makatakas. Masakit ba? Nadikit ba sa sugat mo? Tingnan ko. Biro lang. Ikaw. Sino ka talaga? Ako. Sa totoo lang, ako ay. Kahit sino ka man. Kahit anong itsura mo. Maging ikaw lang. Ikaw ang taong minamahal ko. Hindi. Hindi. Tapos na ba? Hindi ko inakalang ganito ang magiging wakas. Pero walang pagsisisi sa pagkikita natin. Mabuhay kang mabuti. Sino ka talaga? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari sa mga alaalang ito? Ako talaga si Bayruyan. Sa wakas na alala mo na. Ikanegatibo siyang nabot siyang kunay itong pagtatangka. Nabuhayin ang iyong kamalayan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ikaw ang pumasok sa isip ko. Ako ang pumasok sa isip mo. Upang maalala mo kung sino ka. Huwag. Ruyan. Huwag. Huwag kang umiyak. Huwag, Ruyan. Gusto kong maalala ang iyong ngiti. Huwag. Ruyan. Malubha ang sinapit mo para protektahan ako. Patuloy kang nasa koma. Buti na lang ligtas ang buhay mo. Swerte mo talaga. Gigising ka rin. Una, akala ko grabe lang ang mga sugat mo. Nalaman ko na lang na may pangalawang pagkatao ka. Si Lin Jiangsu. Naglalaban ang dalawang pagkatao. Kaya hindi ka nagigising.
Gising ka na. Sino ka? Ruyan. Hindi mo ako naalala. Nawala ang memorya mo. Ruyan? Hindi ako si Ruyan. Ako si Ling Jiangsu. Ay nagising bilang si Lin Jiangsu. Alam ko. Kung hahayaan ko lang ang sitwasyon, baka hindi ka na talaga magising. Kaya marami akong sinubukan. Saan mo itinago ang tunay na Bayruyan? Ruyan. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ako si Bai Ruyan. Ako si Ling Jiangsu. Ang pagbagsak ng espasyo noon. Dahil hindi mo pa naalala kung sino ka talaga. Naniwala na ikaw si Lin Jiangsu. Huling pagkakataon ko na ito. Buti nagtagumpay ako. Nandito na naman ako. Tara na, labas tayo. Sabi ko na, kayong magsisisi.